Ang ating topic ay ang pinakadahilan ng China kung bakit sinasakop tayo ay walang iba kundi sa sinasabing Philippine Revolution, noong 1896. Okay? So, pinagpapalagay ni Xi Jinping na si Rizal ay nabuhay at ipinanganak sa Pilipinas na tulad sa isang general, So, ipinakikita ni Xi Jinping na ang kasaysayan ng Pilipinas ay hindi mag-i-exist o hindi mangyayari, kundi dahil sa kapanganakan ng mga ancestors ng China dito sa Pilipinas, At ang pinakang dahilan kung bakit pinanganak ang generations of Chinese na ang reference nila ay dun sa list of Chinese Filipino, ay ang layunin ng ancestors ng China ay sa lahat ng ipanganganak ng inchik o ng ancestors nila doon sa China, dapat isipin ng mga batang yan na ang Pilipinas ay maging China, no? Dahil ang China o ang si Kiyinan o si Domingo Lamco, ang siyang founding father daw ng Pilipinas. Okay? So, si Duterte ay isang Fujian Chinese, So, isa siya sa inihahambing nitong si Xi Jinping na si Duterte ay ipinanganak sa Pilipinas para gawin tayong China. At yan naman ang sinabi ni Duterte, gagawin daw tayong province, Kasi ang ancestors niya, ano, na nakipag-rally laban kay Marcos, yung babae, ay ang ninuno ay sa Fujian, sa Xiamen. At meron silang university sa Xiamen. So, ang mga bata at kabataan ng Xiamen o Jingjiang City o yung sa Fujian Province, parang, kumbaga, ini-encourage ni Duterte na ipanganak din kayo dito sa Pilipinas para ang Pilipinas ay maging New China. So, lumalabas na ini-encourage ni Duterte, no, yung kabataang inchik sa China na itayo ang Pilipinas bilang ah, lugar ng Chinese, o sovereignty ng Chinese. Okay? So, ang paglaban daw ay ang Pilipinas ay maging China. So, ginamit nila si Dr. C. Rizal na isa sa mga dahilan, ano, kung bakit dapat daw tayong maging China. So, yan ay opposite sa sinasabi ni Dr. C. Rizal, di ba? Pinag-usapan na natin na si Dr. C. Rizal hindi nangarap o nanaginip na makita yung ancestors ng China. Okay? Ang gusto ni Dr. C. Rizal makita ay yung Pilipinas, hindi yung ancestors ng China. Okay? So, yung bansang Pilipinas ang gustong makita, yung enchanted land ng Pilipinas ang gustong makita ni Dr. C. Rizal, Yung atmosphere, yung space at valleys ng Pilipinas ang gusto niya makita. Okay? Ano pa ang gusto ni Dr. C. Rizal makita, Di ba? Awitan natin, Hindi natin tulaan yung ng panatang makabayan, Yung Pilipinas, kundi awitan natin yung patriotic song, hindi patriotic poem. Ano pa? Manalangin tayo doon sa Diyos para sa kaligtasan ng Pilipinas. Okay?
Ayun, nagdasal ang ating bansa, okey? So, iyan yung pinakang meaning ng "Mi Ultimo Adios" ano, yung pinakang mission ni Dr. Jose Rizal sa kanyang pagkamatay ano, na bakit siya namatay ay para lamang sa ating home and country, okey? Saan siya namatay ano, in the field of battle ano, in the field of battle namatay si Dr. Jose Rizal. In the field of battle to take our home and country, okey? So, nakumpleto lahat yung sinasabi ni Dr. Jose Rizal, okey? Ang gusto lang ni Dr. Jose Rizal makita ay hindi Chinese ancestry, okey? Kundi yung sinasabing beloved country, okey? So, yun ang summarize ng ating pinag-uusapan ano. So, ang gustong makita ni Dr. Jose Rizal ay hindi Chinese ancestry, kundi yung beloved country ano. So, hindi si Dr. Jose Rizal nangarap na makita yung isa sa mga ancestry ng China, ano. Kung ito ay doktor, sinusuri ang isang ancestry ng China, yung ancestry ng China ang gustong makita ni Duterte. Kaya ang nakikita nung doktor mula mata hanggang puwet, flag ng China. Kaya si Dr. Jose Rizal naman, wala naman siyang sinisipat na flag ng inchik ano, kundi yung mga parents niya 'no, dapat ay makita sa isang bansa, yung parents niya, okey? Iniwan niya yung iniwan niyang mga magulang sa kanyang bansa. So, hindi siya nag-iwan ng Chinese ancestor ano, sa, Pilipinas kundi iniwan niya yoong lupain ng ating bansa na ito ay nasa paghahari ng ating Diyos. Okey, si Duterte iba naman, gusto niya pagharian ng Chinese ancestor. So, walang katotohanan na ang history ng Pilipinas ay puwede nating mai-link ano, sa kasaysayan ng China, ano. So, 'yan ang dahilan bakit, sinasakop ang Pilipinas ng China, ano. So, hindi dapat ganyan ang kasaysayan natin na binubuli tayo dahil inaagaw ng China ang kasaysayan natin, ano. So, ito pa yung nag-design ng 9 dash line, si Wenceslao Q. Vinson, Diosdado Macapagal at saka itong si, Gloria Macapagal Arroyo kasama itong si, Emilio Aguinaldo, si Dick Gordon, ano. So, na-fake news sila na si Rizal ay isang inchik, ano. So, hindi mo puwedeng tawagin ang Pilipinas na isang inchik, dahil yung salitang Eden hindi kamag-anak o family member ng Chinese, ano. Okey, kasi hindi tinawag ni Dr. Jose Rizal na ang bansa niya ay Lost Chinese ano, Lost Eden, nawawalang lupain ng Diyos. So, anong ginawa ng mga bayani ng EDSA ano? So, tinanggalan tayo ang Pilipinas ay tinanggalan nila ng historic rights and legal title, ano. Hindi mo na makikita yan dito sa 1987 Constitution, ano. So, ibababa natin itong ano, okey? So, ito ay yung 1973 Constitution, ito ay 1935 Constitution, okey, 1935 Constitution, 1973 Constitution, and 1987 Constitution. Yan yung Article 1 na may kinalaman sa sovereignty ng Pilipinas ano, na
sinong tao ang totoong tao talaga na may bansa ka natatanggal lang po ng historic rights at legal title sa kanyang sovereignty. At gusto mong ipalit mga Dutertards, DDS at mga Chinese politician na may ancestry sa China. So mapansin din natin dito sa preamble, 1935 Constitution, 1973, 1987, tinanggalan din nila ng nationality ang Pilipino, So pagdating dito sa 1987 Constitution, wala ng nationality ang Pilipino. Nawalan na. Wala ng historic rights and legal title ang mga Pilipino. Okay? Binuran na nila. Kasi ang gusto nila magkaroon ng history ay yung China. Kaya makita mo na panahon ni Duterte, pinawalan ang mga mamamatay tao at terorista. Kasi bayan daw nila ang Pilipinas. Bayan din ni Alice Gu Waping, Kaya siya nakapag-mayor. So sa madaling sabi, nagre-reflect yung pagkatao ni Duterte kay Gua Haping, Go Waping, o Alice Gu, Okay? So kung ganyan ang iyong mga magulang, abay magre-rebelde talaga ang mga anak mo. At sasabihin province tayo ng China. Okay? So sabi ni Duterte, si Aquino daw ay tulad din ni Ferdinand Marcos. Sabi nung anak ni Ferdinand Marcos, wala daw bayaning Pilipino. Kasi na-fake news yan itong si Gloria Arroyo. Lahat daw ng mga Pilipino ay Chinese. Sabi ni Gloria Arroyo. Kasi nga ay ang nakikipaglaban para sa kalayaan ng mga Pilipino ay professor na galing sa Fujian, si Juma Sison, So, yan yung mga makikita mo sa kalsada, At ito naman, tatay ni Gloria Arroyo ang nag-imbento ng Malaysia Iridenta kasama itong father of activism na si Dad at na si Wenceslao Q. Vinsons na mas mainam na binuran niya yung bayan ng lupain ng Indan sa Camarines Norte para bigyang daan yung Malaysia Iridenta. Okay? So itong mga kabataang makabayan ito ay apo ng China, na na-brainwash nitong si Juma Sison, Kaya napakahalaga na maintindihan natin yung last farewell, Kasi yung paggawa panlilinlang nila na ang Pilipinas ay bayan, nakapantay ng Cavite, bayan na Magiliw nakapantay ng Binyan Laguna, bayan na Magiliw nakapantay ng Wenceslao Q. Vinsons ay pinagpapalagay ng mga inchik na ang Pilipinas ay bayan din ng ancestry ng ni Mao Zedong, Okay? At sila ay galing sa province. Yan ang theory ng sinasabing communism or Nine Dash Line. Okay? Pagpapanggap na sila ay galing sa province, kaya itong mga ito, binabawalan nila yung mga Pilipino, na suportahan tayo ng trupa ng Amerikano o trupa ng United Nations. Province daw nila yung bayan. At makikita natin sa ating konstitusyon, walang history ang Pilipinas, kaya ginawa nilang bayan, yung beloved country, ginawa nilang bayan. Okay? So, yung enchanted land, ginawa nilang land of the ancestry of China. Okay? So, yung beloved country na ipinaglaban nila Dr. Jose Rizal in the field of battle, na tinawag ni Dr. Jose Rizal na our Eden, okay? Na kung saan ay tinawag ni Dr. Jose Rizal na
lupain ng ating Diyos, ano, okay, na may sariling atmosphere, may sariling space and valleys, ano, eh, gusto nilang, tawaging beloved ancestry, ano. So, hindi niyo puwedeng tawaging ancestry, ano, yung Pilipinas, okey? So, yun ang dahilan kung bakit tinanggalan tayo ng historic rights and legal title nitong mga Inchik, ano. Dahil may plano silang sakupin ang Pilipinas, okey? So, malalaman ninyo na tayo ay, eh, niloloko, ano, ng mga nangbubudol, ano. So, binubudol tayo ng Inchik, ano, sa kasaysayan kasi pinagpapalagay na wala tayong alam sa kasaysayan ng ating bansa, ano. Okay, so 'yan yung summarize na bakit dinilit, ah, yung historic rights and legal title ng Pilipinas, dahil gustong ipasok yung legalization ng komunista ng China o CCP, Communist Chinese Party at saka CPP, Communist Party of the Philippines. Kasi ang bumuo ng Communist Party of the Philippines ay mga founder ng PDP Laban. At yung mga kabataang makabayan of the province of China ay mga ano yan, mga tauhan niya ni Juma Sison. At si Juma Sison, ah, ito, ay professor on racial studies sa University of the Philippines. Okay? Fujian Chinese yan. At itong mag-imbento ng Pilipinas ay bayan ay si Emilio Aguinaldo. Ano, itong loko-loko na ito, na itinulad niya yung ating Diyos, okay? Inihalin tulad niya ang ating Diyos sa isang may leader ng mayor, okay? Okay, na mas mataas pa yung posisyon ng, gobernador. So yun ay insulto sa ating, ah, bansa, ano, na yung Diyos sa ating bansa, okay, gagawin mong, ah, kapantay ng gobernador ng province of China, okay. So, puwede bang maging yung Diyos ay maghari sa China, 'di ba? Hindi, dahil tinanggap nila na idiot ang Diyos. Sino ang nagsabing idiot daw ang Diyos natin, 'di ba? Eh, 'di ba si Duterte, yun din loko-loko na yan na kabataang makabayan na first batch ni Juma Sison, okey? Si Duterte ay first batch ni Juma Sison, okey? First batch na ng kaniyang, ah, population, ano, ng bayan. So, ang sinasabi nila na bayan ay yung nakikita nila o makikita ninyo sa Wikipedia. 'Pag nakita niyo yung Wikipedia, yung list of Chinese Filipinos, isinama nila dun si Dr. Jose Rizal. Ang population nila doon, ikokonti lang. So, balikan po natin yung population ng bayan, ano, okay. So, para malaman natin yung mga manglolokong inchik na yan, na sila Duterte, grupo ni Juma Sison, ano, grupo ni, ah, Lucio Tan. Kasi si Lucio Tan ah, ginawaran niya ng pagkabayani itong si General Yepe, ito, yung nakikita ninyo diyan, ano. Yan ay kaibigan ni Cory Aquino, si General Yepe. Nasaan si Cory Aquino? Nandiyan, 'di ba? Nandiyan din siyempre si Ninoy Aquino dahil asawa niya yan. Si Gloria Arroyo, siya naman yung, pasimuno sa
Malaysia Irredenta. Okay? Ito naman si Jesse Robredo, ginawa nito ng monumento sa sa Naga City at itinulad din niya kay Rizal at kay ah, Ninoy Aquino. Okay? So si Dr. Jose Rizal hindi siya nakitulad sa kanyang bansa, ano? Hindi niya inihalintulad ang Pilipinas sa kahit sinong inchik, ano? Okay, isinuko niya yung kanyang buhay, ano? Sinuko niya ang kanyang buhay, ano? Ganon din yung mga nakipaglaban sa kanilang tahanan at bansa, ano? Unang isinuko nila ang kanilang buhay ay sa ating minamahal na Pilipinas. Dahil ang katuwiran nila, ang Pilipinas ay lupain ng ating Diyos, ano? Okay? Hindi lupain ng Chinese ancestry. Okay? Lupain ng ating Diyos. Okay? Na ito ang lupain ng ating Diyos. Okay? So, ganyan, ano? So, yung mga nakikitulad kay Dr. Jose Rizal na inchik galing sa China, maliwanag na gusto nilang i-divert yung 1896 revolution. Okay? So, pinag-usapan natin kanina na 6 million ang population. Tingnan natin kung ilan ang population ng bayan noong 1898. Okay? Balik natin doon. So, ito po 'yon, ano? Ito po yung sinasabi natin na population ng bayan, ano? Unang-unang population ng bayan ay ito si Emilio Aguinaldo, no? So, wala pang 6 million, 'di ba? So, yun yung mga nakitulad kay Dr. Si Rizal, ano? Si Corazon Aquino, tinulad kay Rizal yung kanyang asawa na si ah, si Ninoy Aquino, no? Namatay din para sa bayan. Si Emilio Aguinaldo, itinulad din niya yung kanyang sarili kay Dr. Jose Rizal kasi may monumento rin siya sa Cavite. Itinulad kay Dr. Jose Rizal. So, akala ng mga inchik na ito ang paggagawa ng mga monumento sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas at sa China at saka kung saan sa buong Pilipinas, diyan sa Luzon, Visayas, Mindanao, magiging kasaysayan na yun ng bayan ng Province of Ancestry of China, ano? So itong mga taong ito nasa list of Chinese Filipino, hindi pa aabot ito ng 6 million, ano? Ang sinasabi ni Dr. Jose Rizal ay 6 million lang ang population ng Pilipinas noong 1896. Okay? Okay. Ngayon, isinama nila si Dr. Jose Rizal na si Dr. Jose Rizal ay hindi naman nila kasama na sa population ngayon. Ano? Kaya hindi nila pwedeng baliktarin na sila yung biktima doon sa paragraph 9 ng May Ultimo Adios. Ano? Si Jose Rizal, biktima siya ng mga Espanyol dyan sa paragraph 2. Ano? At ibinigay niya yung kanyang buhay sa Pilipinas. Ano? Hindi niya binigay sa ancestry ng China. So, sinama nila dito si Dr. Si Rizal, ano? Kasama nitong mga ito na tahimik sa China. Okay? So, sila yung mga nag-link sa kay General Yepe, ano? Okay, kasama rin dito si Marcos, pero ngayon ay siguro baka nagising na siya, ano? Doon sa ginawa ng tatay nila na nagpanggap silang magkalaban nitong si Ninoy Aquino, pero pagdating kay Duterte, ay parehas naman palang bayani. At sabi naman nito ni Amy Marcos, wala daw bayanang Pilipino kasi ang gusto niya makita na itong mga nasa list of Chinese Filipino lang ang mga bayani. Ay sinasabi ni Dr. Jose Rizal, ang tinutuong bayani ay yung nagbigay ng buhay sa Pilipinas, hindi yung nagbigay ng mga monumento galing sa China o galing sa dugo, ano? Okay? So, yung pangloloko ng mga inchik sa kasaysayan ng Pilipinas, ano? Yung pangbubudol dahil para makontrol lamang nila yung dynasty ng Fujian province dito sa Pilipinas,
pauusuhin nila yung pamimiki ng kasaysayan na porke si Jose Rizal ay may monumento, pwede nilang gayahan, pwede rin nilang lagyan ng mga monumento yung husband nila, yung wife nila at yung ah, mga kaibigan nila galing sa China, ano. Kaya pagka tayo ay nagpatulog-tulog, pati itong si Alice Go o si Go Wapping ay magkakaroon din yan ng monumento dito sa ah, Pilipinas at yung mga lupain natin ipapangalan sa kanila, ano, o yung mga kalsada. Ganyan ang nangyayari sa atin, ano. Kaya natin nasabi dahil yung bayan ng Dait at saka bayan ng Basod ay yung mga lupain niya kinonsolidate at ginawang bayan para dito sa isang bayani ng ah, bayaning santo ng China sa Pilipinas, ano. Kasi ang gumagawa nga ng kasaysayan sa atin ay mga Muslim na Chinese at Catholic na Chinese. So anong halimbawa natin? Si Mr. Tan Sri Ismail Hussein, isang Malaysian Chinese. Siya na ang nagsusulat ng kasaysayan ng Camarines Norte o ng Pilipinas at tinatayuan niya yung Malaysia Erdenta na isinulat naman nitong witchcraft historian Chinese Filipino na ang pangalan ay Wenceslao Q. Vinsons na gusto niya na pangalanan ang buong South China Sea ng Malaysia Erdenta. Yun yung Nine Dash Line na binuo nitong magulang ni Gloria Macapagal Arroyo na si Diosdado Macapagal, author ng Malaysia Erdenta kasama si ah, Wenceslao Q. Vinsons. So ito naman ay author ng fabricate na ang mga Pilipino ay dapat makita na makabayan, panatang makabayan, anak bayan ng province of ancestry of China dahil Rizal professor siya. Ano? Professor on Rizal study about Philippine Revolution, inilink nila sa province. So hindi ganoon ano. So kasama dito yung mga kamag-anakan ni Vico Soto, ano? Baka gusto niya yung bayan ng Pasig kapantay ng bayan ng Pilipinas din. So marami sila dito ano na may connection sila kay Emilio Ginaldo. So umabot ba ng 6 million ito? Mga population ng China sa Pilipinas na nakalista rito. So wala naman dito si Andres Bonifacio, ano, sila-sila lang at gusto nila na si General Yepe ipinanganak dito, kapwa ipinanganak ng ancestor nila sa China at si Dr. Rizal ay magpinsan at sinasabi na kaya ang mga inchik na ito may-ari ng bangko, ano, Rizal Commercial Banking Corporation, nasangkot din yan sa scam, ano. So hindi tungkol sa history of businessman ang sinasabi ni Dr. Rizal o pagpunta ng mga inchik dito. Kaya piniki nga ang history ng Pilipinas, ano. So ngayon i-discuss natin sa mga inchik na yan na namiki ng history ni Dr. Rizal na hindi sinabi ni Dr. Rizal na ang Pilipinas ay bayan ng ancestry of the province of China, ano. So itong mga ito ay dapat ito ay i-deport sa China, ano. Kung nanggagawa lang sila na ang Pilipinas ay ang Pilipino ay Austronesian language, ano. So sila ay nagpapabricate ng mga kung anong mga iba't ibang history ng Pilipinas na ah, tungkol sa ancestry nila. Ito propagandista ito ni Cory Aquino. Okay. So Alice Go, ano, gustong gawing illegalize na siya ay mayor, sunod magiging presidente na yan. Ano, kung bawal dito ang presidente, ibawal na ang Pilipinas sa Pilipinas ang presidente, di governor na lamang ng province of China. Anong presidente nila? Si Xi Jinping o kung sinong magiging presidente ng bayan, ano. Baka itong si Lito Lapid someday magiging presidente ng China o yung kanyang mga anak. So hindi ganyan ang literature na sinasabi ni Dr. Rizal, no? Napaka-greedy ng mga Chinese na baguhin ang kasaysayan ng Pilipinas na si Dr. Rizal ay isama, ano, tungkol sa heroism at patriotism ng Pilipino.
So, yan ay dapat matigil na ano, iburahin na itong list of Chinese Filipino sa Wikipedia. Ano, kung ayaw nilang maging Pilipino, eh di uwi na lang sila sa China. Bakit si Dr. Jose Rizal gawin nilang dayuhan, ano? So, yan ang ano, sunod ating topic eh kung saan ba makikita yung Pilipinas, ano? Makikita ba yun sa Laguna, sa Cavite, sa Binzons o sa Malaysia, ano? So, yun po ang ating topic sa araw na ito. God bless.